katang isip lang daw niya, gawa-gawa lang niya para pasakayin o lukuhin yung kausap niya. Sabi ko nga, sige lang, hindi lang kita nabigyan ng enough time last hearing. We will see next hearing. Pero yung ibang kasamahan mo ay nagmamaang-maangan. There were pictures na kasama si Chis Escudero, kasama yung iba pang si Bong Revilla. At parang ikaw lang ang umamin niya. I know that. And wala kang pag-aalangan. Even the President and the First Lady nandito po nakikita ngayon on screen. How do you look at the revelation of Jonathan Morales na itong James Kumar ay hindi AI, hindi ito artificial? Ito a very controversial question. Ito po yung isa sa revelation ni Jonathan Morales as one of your main resource persons sa Senate hearing po ninyo na kinokondukta, na sinasabi niyang siya po'y nilapitan ng kanyang kasamahan na dating PDEA operative, nilinyahan at may halong bribery, pananakot, among others, at na-record po ito sa kuha ng CCTV camera doon mismo sa kanyang bahay at tumutugma ang kanyang mga sinasabi doon sa recorded voice component or audio component nitong CCTV na nakuha natin. At ito na yung sinasabi natin. If Jonathan Morales is an evil person, a polluted witness, the way some of your colleagues would like to deliver that message and bloggers and other media operators na alam natin binabayaran at pinupunduhan to attack Morales and discredit your hearing and your resource persons, Senator Bato de la Rosa, how do you look at that revelation kahapon that Jonathan Morales is under threat of intimidation, bribery, and cooptation, and even to the point of possible assassination kung magkamali siya dito based on his revelation? Do you believe your resource person upon his revelations kahapon dyan sa Senado? Kay Eric, the video speaks for itself. Okay. Panoorin mo lang video, pakinggan mo, at malaman mo kung anong estado. Anong estado ni Morales ngayon. Eh kung siya ay talagang discredited siya na resource person, bakit pa siya kukumbinsihin na tumahimik? Di ba? So, ganun lang po. The video speaks for itself. Yeah. Alam ko maraming Pilipino nanonood sa video na yun. Yes. Nakikita nila. Viral. At bibigyan ka pa ng statement coming from yung tao na nagsasalita na katang isip lang daw niya, gawa-gawa lang niya para pasakayin o lukuhin yung kausap niya. Sabi ko nga, sige lang, hindi lang kita nabigyan ng enough time last hearing. We will see next hearing. But he will be called upon again. Yes. Itong si Eric Santiago. And we have received information sa Pilipinas Nating Mahal that he was in several instances together. Sorry but we have to do this. Sa pictures and sa gathering kay James Kumar, kay Senator Jinggoy, at pati itong si Eric Santiago, ay they were cozy to one another or among themselves in a party or in a gathering. And ikaw maganda, nag-volunteer ka na you know personally James Kumar, and I also personally know James Kumar because he was providing or he is providing support to the PNP programs on community relations, on establishing organizations and support multipliers to the PNP, which are above ground and above board and normal procedures. Alam mo yan na sa community relations, the police must have stakeholders. Pero yung ibang kasamahan mo ay nagmamaang-maangan. There were pictures na kasama si Chis Escudero, kasama yung iba pang si Bong Revilla. At parang ikaw lang ang umamin niya. I know that guy, James Kumar. And wala kang pag-aalangan. Even the President and the First Lady nandito po nakikita ngayon on screen. How do you look at the revelation of Jonathan Morales na itong James Kumar ay hindi AI, hindi ito artificially generated personality, kagaya ng gustong palabasin itong arrogante na nagtestigo kahapon na si Picoy. Sa pangalan pa lang, Picoy na pero sa diskarte. Senator Bato, your reaction. And hinangaan ka ng mga tao for being straightforward to say, I know that guy, James Kumar. Kasi wala ka namang hocus-pocus na transaksyon sa taong ito, and I know his involvement with your PNP leadership was about stakeholders engagement in community relations, which is a program of the PNP. Senator Bato. Yes, kilala ko siya. Kailangan kasi
pag ganun, kung huwag ka na maghintay pa na somebody pa magbubulgar sa yung pagkakilala sa kanya. Yes. Automatic sabihin mo na kung kilala mo siya, kilala mo. Kilala ko naman talaga siya dahil doon sa nung chief MP pa ako, parang BECC chairman ba yan siya? Yeah. Violence Against Crimes and Corruption, chairman o president. At nung naging senador na ako, ay, nag-attend yan ng hearing dito sa Senado. Senado. Kilala ko yung tao na yan. Kilala ko siya pero hanggang level lang na ganyan. Nakilala ko siya to our official interactions. Pero personally, hindi ko rin masasabi na wala kaming personal dealings masyado. Yes. Puro lang yung at the official level lang. Ayun. Kaya kilala ko siya kaya dapat hindi siya magdadalawang isip na umatin sa hearing. Inibitahan siya dapat mag-attend siya. Correct. Yes, Senator Bato, how crucial this identification of Jonathan Morales through video call recorded sa kanyang cellphone at sa kanyang CCTV, the correlation and coherence of circumstantial factors and variables pointing out na siya ay nagsasabi ng totoo, may ugnayan ng kanyang mga naunang mga salaysay sa Senate Committee hearing mo ninyo at hindi po yon tumutugma sa sinasabi ng ibang colleagues mo na gusto niyang i-dismiss na paulit-ulit, storyline, storytelling. Pero kung titingnan mo bilang ikaw isang batikang investigador at operatiba at intel trained din bilang officer sa panahon ng kabataan mo, nakikita ba ninyo ang pattern ng pagtutugma, correlation of circumstances, events, and versus doon sa kanyang nire-reveal na confidential informant related to the drug operations that was covered up allegedly by Executive Secretary Paquito Ochoa na no-show pa rin for 2 hearings and eventually involved pati ang asawa ni now President Marcos Jr. then Senator pa. How do you look at ang pagtatagni-tagni at pagtatagpo-tagpo ng mga revelations ng sirkumstansya at mga bagay sa inyong naimbestigahan, Senator Bato? All of these pieces of evidence are very crucial to the committee in coming up with the committee report. At sinabi ko na nga sa iyo kanina, Eric, the video speaks for itself. Yeah. Bakit ka pa kailangan kausapin? Kung walang kwintang tao ka, hindi ka namin paniniwalaan, lahat na sinasabi mo ay pawang kasinungalingan, bakit pa ako magpadala ng tao na para kumisihin ka na tumahimik ka na lang dyan, huwag ka na magsalita, at may mga words of bribery pa na narinig natin. Yeah. So, klarong-klaro man doon sa video na yon. Klarong-klaro. At may halong pananakot pa na pwede siyang patayin anytime, in any manner, hindi nagamitan ng baril, manggain na lang daw ng sasakyan or to the lalasunin to that effect. Parang gano'n ang sabi nung taga Napolcom na nagde-deny. Na doon kahapon, hindi ko lang masyado nag-grill dahil nga kinapustay ng oras. Senator Bato, nakikita ng taong bayan. Some of your senators, colleagues, or Senate colleagues, na kapwa senador mo, ay inaagaw po ang initiative for you to conduct a hearing as the lead committee chair. Pero you maintain composure, bearing, and professionalism kasi mga miyembro sila ng komitiba, you cannot be accused the way Trillanes accused Gordon, Senator Gordon before, na committee de West de Cochillo. We understand how do you manage to navigate, napakahirap nun, lalo na po na magkaroon ng personal na sagutan at magkalapit lang si Senator Jingo Estrada at si Jonathan Morales. No? Nakita yun kahapon. And maybe we can play up the video how you trafficked them to remain calm and composed. Senator Bato, do you expect ng iba pang ipapatawag like James Kumar na may maraming mga pakikipag-ugnayan sa mga colleagues mo at mga high-profile politicians, and then si Paquito Ochoa, sana gumaling na siya sa kanyang COVID-19, and itong involved na PDEA ex-operative yata ito, nakasama ni Morales na siyang nagkukumpas-kumpasan na nakatayo sa harap ni Morales. All of this are beginning to fall into pictures and bring in the puzzle that indeed there is truth to what Morales revealed from the confidential informant's deposition of documents
na ngayon ay nawawala sa PDEA. Senator Bato, how do you manage this kind of very highly charged, volatile situation in the Senate hearing? Ang sa akin lang, kay Rick, is, I have to maintain my composure at in dealing with my colleagues, I deal them with utmost respect. Kahit na minsan nakikita ko na medyo nakikita ko na yung kung saan papunta saan yung inclination Ready. ng kanilang mga diskarte, no? Kahit na nakikita ko na may inclination yung kanilang ginagawang diskarte, still may kanya-kanyang diskarte tayo eh. Respeto ko pa rin yan na hindi ko po sila basta-basta lang na i-disregard dahil mga pareho rin yan na may mandato galing sa taong bayan. Binoto yan ng taong bayan para maging senador at pareho rin po kami na may trabaho na dapat gampanan. So, ganoon lang po ang aking pagdala sa kanila, para sa kanila bilang mga kulig ko. At never po akong manginsulto sa aking mga kasamahan. Nirespeto ko sila kahit ano-anong pinagsasabi nila. I still maintain respect sa aking mga kasamahan. Very good. Because of that, nakita po ng taong bayan na you are hard as a rock outside.